Po si Dr. Pangan ang namumuno po ng Manila Health Department, no? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo ako nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Skonyan at sa mga hindi Skonyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at maayos ang lahat. So, ang topic natin ngayon for today's video, asawa ni Hani Lacuna, itong si Marvin Pangan. Nagsinungaling sa harap ng tao, subalit napahiya guys. Napahiya sa usapin ng online registration sa health center. Yan guys. At sinagot mismo ni Yorme ang reklamo na yan ng taga Maynila. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin. So, bukod kasi, di ba? Bukod kasi sa kalinisan, napansin natin na medyo medyo maroon na pabayaan. Sa susunod, di ba vlog ko, yung kahabaan ng Top Avenue, napabayaan din. Naging dugyot at naluma na hindi na pinunturaan pag alis ni Yorme. Bukod sa peace and order, minsan, di ba, may mga kaguluhan din. At isa na nga ito, yung health system. So, sa mga hindi nakakaalam, ito pong health department ng Maynila, ang head dyan ay wala nang iba kundi ang asawa mismo nitong si Hani Lacuna. Itong si Marvin Arnold Lacuna. So, siya yung head po ng buong health department dito sa Maynila. So, may mga reklamo kasi mga tao. Sa tingin naman natin guys, nalaman din ito ni Yorme ang inahing ng mga tao. So ano yon? Yung inahing ng mga tao guys, mamaya papakita ko yung video. Pagdating sa health center, halimbawa emergency, di ba? Kailangan mong pumunta. Hindi ka entertain hanggat hindi ka naka-online registration. Paano pag emergency, di ba? So anong gagawin mo pagka emergency? At yung iba, hindi naman marunong, lalo na. Diba? Yung mga may edad na hindi na inabutan yung mga cellphone at talagang hindi naman alam kung paano gamitin yan. Kailangan pa mag-registro. Hanapin mo pa yung anak mo, yung pamangkin mo, o yung apo mo, di ba? Para lang may registro. Kung kailangan na nga. So, maraming nahihirapan, lalo sa mga hindi techie, di ba? Hindi naman lahat techie guys, di ba? May mga may edad na talagang kahit anong gawin mo, ayaw na matuto ng cellphone kasi para sa kanila, hassle lang yan. Ayaw nila, di ba? So, yun ang isang nahina. Ngayon, meron isang video na kung saan nagkakandak itong si Arnold Pangan, guys, ng siguro may tinatakil sila about health. At mukhang narinig niya yung mga usap-usaping balita na kung saan ay binabatikos sila. Ay mismong siya guys tinanong, di ba? Tinanong sa mga tao at pinasinungalingan niya na hindi raw ito totoo. So ano sagot ng tao guys? Narito ang sagot ng tao. Tapos panoorin muna natin video. Tapos magbigay po tayo ng reaksyon. Alright? Pasok. Po si Dr. Pangan ang namumuno po ng Manila Health Department, no? Sino po rito ang pumupunta ng health center? Ay, ang konti. Bakit? Ba't di kayo pumupunta? Anyway, ito po yung unang issue. Unang issue. Sinasabi nila, hindi raw kayo tatanggapin pag hindi kayo naka-appointment. Di ba? Hindi po totoo yun. Totoo daw, Dr. Pangan. Okay. Sorry naman. O di sorry. Tawa ko kasi kahit saan ako pumunta, nakikiusap yung what do you call this? Yung mga senior. Saka wala nang schedule sa health center, huwag kayong mag-alala. Hindi kailangan.
Wala na, wala nga po appointment. Tirahin nyo, katulad dati. 1-2. 1-2 sawa. Eh, gano'n naman dati. Yun lang, nalulungkot ako kasi parang So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga, di ba? Anong sabi ni Arnold Pangan? Anong sabi niya? Ang issue! Sabi niya, ang issue. Ay, unang tanong niya pala, sino dito ang pumupunta ng health center? So halos walang, di ba? Nagtaas ng kamay, sabi niya. Ba, kukunti ang nagpupunta eh. Eh, paano pupunta nga? Kasi nga online, di ba? Tapos sabi niya, sabi niya, ang unang issue, sabi nila, di ba, napanood niyo guys, di ba? Sabi nila, na kailangan pa daw mag-online bago pumunta ng health center. Hindi totoo yun, sabi niya. Ano sagot ng mga tao? Hindi totoo yun. Diyos, may sumigaw pa, di ba? Sabi niya, sensya na, tao lang. So, napahiya siya. Akala niya lulusot siya, guys. At siyempre, sinagit din ni Yorme, di ba? Napanood yun na rin. Sabi niya, lalo na yung mga matatanda, wala nang pila-pila, 1-2 tayo, 1-2 sawa. Pag gusto mo magpa-check up, magpatingin, humingi ng gamot, punta lang kayo sa health center kasi dati wala naman yun. So, yun pa lang issue guys. Talagang wala naman talaga yun dati. Di ba? Ngayon, kumbaga, ang nagiging problema dito kay Hani Lacuna siguro guys, nakitaan natin na yung baka yung mga nakapaligid sa kanya. Di ba? Tarang nakikitaan na natin siya na medyo weak leader siguro ang dati. Kasi nga, hindi niya napapasunod yung mga tao niya. Di ba? Kagaya niyan, asawa niya mismo yung head of the department ng health guys, di ba? Head mismo. O sino nag-implement yan? Imposible namang hindi nila alam na ginawa ng asawa niya yung policy na yan. Di ba? Tapos biglang kakambyo ngayon at harapan pang napahiya sa mga tao dahil nagsisinungaling siya. Di ba? Kaya nabibisit na yung mga taga Maynila. Kaya ito rin siguro ang dahilan, isa sa mga hinahin kung bakit si Yorme, lalo na sa mga senior guys, mahal na mahal ni Yorme yan, ayaw niyang pabayaan yan. Tapos ganito nang gagawin. Kaya hindi rin niya talaga maatim kahit na mabuwag na ang pagiging kapartner nila. At nabuwag na nga, di ba, ni Hani Lacuna at kanyang sila Jules Servo at iba pang mga councilor at mga congressman. Importante kay Yorme, guys, importante. Yung kalagayan ng tao. Di ba? Yung hinahing ng tao, naririnig. Yan ang maganda kay Yorme, guys. Nakikinig siya sa hinahing ng taga Maynila. Hindi, kahit sabihin natin magandang relasyon nila sa partido niya, yun nga, bago pa siya mag-announce, pero mas inuuna niya yung kapakanan ng taong bayan. Yan ang mga leader, guys, di ba? Yan ang mga leader. Unahin ang kapakanan ng bayan, huwag ang sarili. Di ba? Huwag ang sarili. Kaya nga, sinabi niya, di ba, ang pagkakaibigan ay natatapos kapag ang taong bayan na ang pinag-uusapan. Tama, di ba? Maganda guys, kaya ako talagang todo suporta tayo kay Yorme kasi nga, yan ang hinahanap nating leader. Hindi makasarili. Hindi personal na interest, kundi yung hinahing ng taong bayan ang sinusolusyonan ni Yorme, nakikinig siya at alam niya kung anong kanyang gagawin. Bilis kilos nga, di ba? O, kita mo, hindi pa siya nakaupo, nakangako na. Wala na yung ulan-ulan na yan, 1-2 sawa na. Tama naman guys, papahirapan mo pa ang tao, di ba? Kaya nga pumunta ng health center yan. Dahil walang pera din yan eh. Gusto libre. Dahil nga sa kakulangan ng financial, di ba? Kasi kung may pera lang yan, hindi na yung pipila sa health center. Para mag-online, diretso ka na sa private hospital. May pambayad ka naman, di ba? Pero hindi. Alam naman natin na maraming mahirap dito sa ating bansa. Yan ang dapat talagang unahin ng mga politiko. So okay guys, anong masasabi nyo dito? Di ba? Sa policy ng Maynila na kung saan ay talagang nagpahirap lalo na sa mga mahihirap at mga may edad. So, supportan po natin si Isko, itawid natin siya hanggang sa makabalik sa Maynila. Right? So, ganito lang po ang mga susunod kong vlog. Thank you very much, Manila. God bless. Thank you.